Simula nang magtrabaho ako sa aking biyudang amo, na itago na lang natin sa pangalang Janet, ay hindi ko nakitang nakipagbiroan siya sa aming mga trabahador niya. Kaya naman kahit pansin kong iba ang trato niya sa akin kumpara sa aking mga kasama, ay talagang kasing laki ng kanyang hinaharap ang aking pagrespeto sa kanya bilang aking amo at nagpapasahod sa akin. Maganda, maputi, lampas balikat ang buhok na may matayog na hinaharap. At kahit sabihing malaki siyang babae ay hindi may pagkakailang nabibilang siya sa hilera ng chubby is a new sexy. At sa kabila ng respetong meron ako sa kanya, ay hindi man lang sumagi sa isip kong darating ang araw ay merong balansang relasyon ang mamamagitan sa amin dalawa. At sa mainit na bodega ng pinagpatas-patas na feeds, ay napatunayan kong kahit anong itsura, estado ng isang tao sa buhay, pagdating sa kainan, lulunukin ang lahat, wag lang masayang at makitang matapak-tapakan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Biyuda na ang aking among si Janet. Simula nang magtrabaho ako sa kanya bilang helper na nang lumaon, ay naging katiwala at stay-in sa kanyang negosyong feeds sa isang palengke. 4 kaming trabahador ng aking amo. 3 kaming lalaki at isang babae na pumapalit sa aking amo bilang kahera kapag siya ay umaalis. Itago mo na lang ako sa pangalang Peter, 24 taong gulang, tubong Marinduque. At tulad ng ibang dayo dito sa Kamaynilaan ay nagbaka sakaling magbago ang aking kinamulatang kapalaran. Ang dahilan kung bakit napasama ako sa grupo ng kalalakihang napangakuan ng magandang trabaho dito sa Maynila na hindi ko alam, isang gay bar pala ang aming babagsakan. Hindi ko matiis at kayang sikmurain, lalo't hindi naman ako manginginom. Kaya naman umalis ako at nagbaka sakaling makakakita ng ibang trabaho, kahit bago at wala akong kilala sa Maynila. Nagpaikot-ikot ako sa palengke at tumatanggap ng trabaho bilang utusan kapalit ng kahit magkano, basta may perang pumapasok sa akin araw-araw. Bagay na para sa isang taong kayang matulog kahit sa ang sulok ng palengke, magbanyo at maligo sa binabayarang pasilidad sa palengke ay pwede na at kahit papaano ay nakakaraos naman sa maghapon. Ang buhay malayo sa aking kamag-anak at pamumuhay na walang direksyon ay hindi naman masyadong nalalayo sa mayroon ako noong nasa probinsya. Ang totoo niyan, simula nang mahinto ako sa pag-aaral, 3 hanggang 4 na araw na lang ako kung matulog sa aming bahay. Minsan na rin akong napalayas ng aking magulang dahil sa pagiging pasaway at hindi lang isang beses tinanggihan sa paaralan. Kaya medyo madali akong nakasabay kahit malayo ako sa amin. At ako rin lamang ang may kagustuhan na umalis sa amin. Sumama sa tulad kong mga lalaki sa tulong ng isang bakasyonistang tao at ang pangako. Tutulungan kaming magkaroon ng magandang trabaho at kumita ng malaking halaga ng salapi. Kaya nga lang ay mga baklita at gurang namanang ang aking nakita sa aming pinuntahan. Aminin kong medyo hindi ako matinong tao, pero hindi ko sasayangin ang itsura ko sa trabahong hindi ko kayang sikmurain, kahit pa sabihing malaki ang aking kikitain. At kung ako ang tatanungin, ang buhay sa palengke para sa akin ayos na. At ang iniwasan ko lang ay magkasakit at hindi ko rin naman pinababayaan ang aking sarili. Marami rin namang tao na merong malasakit sa kapwa. Nagkaroon nga ako ng isang kumpletong gamit, pagtulog nang wala akong gastos. Banig, kutsyon, kumot at unan galing sa mga nagpapabuhat sa akin ng kanilang pinamili at pati nga jacket pang lamig. Kaya medyo nawili din ako at nakontento ng pagano-ganoon. Hindi lang yon. Maraming babae sa palengke, tendera, at totoo ang basta meron kang itsura.
Kung minsan o madalas pa nga, hindi dahilan ang pagiging mahirap para magustuhan ka. Dahil hindi lang dalawa ang aking naging jowa at naigarahe sa kung saan-saan lang. At ang pinakamatindi naming napwestuhan, matugunan lang ang tawag ng aming patagong pagmamahalan at mailabas ang malapot na nararamdaman at pagmamahal sa isa't isa ay sa tambakan ng basura kung saan hindi kaaya-aya ang amoy, malamok, maipis at kung ano-ano pang insekto ang nakisabay sa bawat palakpak, bunga ng pagsalampak ng aming wagas at makasariling pagmamahalan. Ang dahilan kung bakit nalagay din sa alanganin ng aking buhay. Dahil sa aking huling naging jowa ay anak ng isang may pwesto sa palengke. At may nakakita sa aming paglalaro ng bahay-bahayan. Oras ng gabi sa isang nakaparadang modified delivery jeep. Ang dahilan kung bakit napilitan akong mag-alas sa balutan. Sayang, dahil kilala na ako doon at medyo meron na rin pangalan. At sa aking paglipat nakilala ko naman ang aking among biyuda na si Janet. May kanya ng tindahan ng feeds na aking inaplayan bilang helper. Naghahanap si Janet na siyang aking naging amo. Nang magiging helper sa noon, ay babagong bukas niyang tindahan ng feeds na mayroong 5 kyaw na sahod kada buwan libre ang pagkain at merienda. Nasakto namang aking natsyempuhan. Wala akong kahit anong requirements noon. At hindi sa pagyayabang, siguro ay sa itsura ko siya tumingin kaya matik tanggap agad. 3 buwan akong kung saan natutulog. At noong malaman ng aking amo na ganoon ang aking sitwasyon, doon na niya ako pinatulog sa tindahan ng feeds para ako na rin ang magbubukas kapag umaga. Sa kasunduang huwag lang akong gagawa ng kabulustugaan doon sa tindahan ng feeds at malas daw iyon sa negosyo. Hindi ko pa alam noon na biyuda ang aking amo. At ang nasa isip ko, siguro ay nasa ibang bansa ang kanyang asawa dahil minsan yung 2 anak niya ang napunta sa tindahan. Dahil noong bagong bukas ang tindahan at nagsisimula pa lang ang aking amo ay hands-on siya sa kanyang business. Nagtataka nga ako bakit nagsimula siya ng business na hindi ready ang helper na nakabuti naman para sa akin. At ayon naman sa aking amo, hindi ro kasi niya akalaing ganun pala kalakas ang negosyong feeds. Malaking babae pero maganda, maputi at panalo sa pangangatawan. Pinagpalang nakaraan pati na ang hinaharap. Pero sa kabila noon ay siya naman yung klase ng babae na hindi mo kakausapin kung hindi siya ang magsisimula ng pag-uusap. At noong wala pa kaming kasama ng aking amo sa tindahan, kung walang customer para bumili, malamang mapanisan kami ng laway. Mabait naman siya pero dahil nga sa itsura meron siya tapos amo ko pa. Nagpatira sa akin sa tindahan, nagpapakain at nagpapasahod sa akin. Ay naging dahilan iyon para igalang ko ng sobra ang aking among si Janet. Sa aking pagtagal sa negosyo ng aking amo, nasaksihan ko kung paano iyon umusad. Hanggang sa pati yung karatig naming space kinuha na rin ng aking amo. Nagdagdag siya ng tauhan 2 lalaki at 1 babae. Pero hindi tulad ko, stay out sila at masasabi kong ako na ang pinagkakatiwalaan ng aking amo sa lahat ng iyon pag wala siya. Lalo na't kung minsan naiiwan kasi sa tindahan ang benta kapag hindi siya nakapunta. Bilang lalaki na meron na rin karanasan sa bardagulan, syempre sa itsurang taglay ng aking amo, hindi maiwasan na kung minsan ay siya ang pumasok sa aking kokote at naisipan kong magkamay. At para sa akin hanggang doon na lang ako para sa aking amo. At kung hindi ako magjojowa hindi ako muling makakatikim ng espesyal na putahe ng kung sino man siya. Nagpaparamdam sa akin yung aming kahera at ilang tendera malapit sa amin. Pero mula kasi nang maging trabahador ako ng aking among si Janet, parang nagkaroon ako ng taste na pumili at hindi kung sino-sino lang. Nakarating na rin ako sa bahay ng aking amo. Meron silang sasakyan pero walang marunong magmaneho dahil sumakabilang buhay na ang kanyang asawa. At kung bakit ay hindi ko na inalam.
At kung hindi ako nagkakamali ng aking naririnig, yung perang nakuha niya ang kanyang ipinagsimula ng negosyo na kung minsan may matumal pero lamang ang sagana. Sa paglipas ng bawat araw, buwan at taon, hindi ko nakita o nabalitaan na nalink ang aking among si Janet sa lalaki. At kung minsan naitanong ko sa aking sarili na, kontento na kaya siya sa pagiging single mom? That time 42 years old pa lang naman si Janet. At hindi lang bastang asim ng kilikili ang meron siya, pangsinigang at bulalo pa na masarap kasabay sa pananghalian. Pero hindi kayang itago ng matagal ang katotohanan na kaya niya ako tinanggap sa kanyang negosyo kahit walang anumang requirements ay dahil sa aking itsura. Kombinasyon ng isang gwapo at maganda na pwedeng pang marketing strategy. At sa tagal naming magkasama sa kanyang negosyo, ay kung ilang ulit na ring nasabi ng aming customer ang salitang ang gagwapo at gaganda nyo naman. Yun ay noong wala pa ang aming tatlong kasama. At ang madalas na sagot ng aking amo, swerte daw po sa negosyo. Pero syempre nailing naman ang aking amo kapag may nagtatanong kung mag-asawa ba kami. Instead, mas pinili ng aking amo na ipakilala ako sa lahat bilang kanyang pamangkin. Pero kahit ganoong madalang ako kung makipag-usap sa aking amo, sa bawat paglabas ng liwanag mula sa dilim ay hindi may tatagong nagiging malapit kami ng aking amo sa isa't isa. Na hindi bago sa dalawang magkaiba ng kasarian kung laging magkasama. Kasabay ng pag-unlad ng negosyo ng aking amo at pagkakaroon ng tatlo, pangkasama ay nabuo ang relasyon na hindi pwedeng malaman ng sino man, lalo na ng aming kasama. Relasyon sa pagitan ng trabahador at amo na itinago sa likod ng salitang pamangkin, pero walang level. Relasyong panlabas at dala ng pangangailangan, na pwede ring tawagin friends with benefit. At nagsimula ang lahat noong makuha ng aking amo ang aming karatig at mag-herd siya ng 3 pang helper. Simula kasi noon ay madalas abutin ng gabi ang aking amo sa tindahan para magkwenta, pasok at labas ng pera sa dalawa pero magkatabing pwesto. At ang lahat ay hindi ko sinadyang matuklasan. Nagbaka sakali lang na iyon ng tamang tiyempo. Dadalawa lang naman kami at kung sakaling magalit ang aking amo, walang makakaalam, maliban na lang kung kanyang ipagsasabi. At ang aking plano, sorry na agad, hindi ko sinasadya. Sakaling siya ay magalit. Lumakas ang loob ko dahil malakas ang pakiramdam ko na naghihintay lang ang aking amo na ako ang gumawa ng ayuda. Tinawag niya ako kung saan naroon ang stock naming feeds para aming bilangin. At habang siya ay nakatalikod at naglilista, hindi ako nagdalawang isip, dinakma ko na para bang naligaw na palaka sa loob ng bodega. Walang gulat o pagkabigla at nang sabihin kong sorry ma'am, hindi ko sinasadya ay ayos lang. Ang kanyang naging sagot sa akin at hindi niya hinayaang pakawalan ko ang palaka na aking nahuli. At tila sinabi ng aking amo, ibigay mo ang kanyang pangangailangan. Sa loob ng mainit na bodega, ay tila nag-aamok ang palaka at gustong kumawala. Tila gutom na palukso-lukso sa pinagpatas-patas na feeds, kaya hinayaan kong manginain ang kaawa-awang palaka at magpiesta sa kung ano ang kaya kong ibigay. Para sa oras na iwan niya ang bodega ay lalabas at gagala siyang kontento at walang panghihinayang. Masakit para sa akin. Nasa kabila ng lahat ng kaganapan sa bodega, mapatunayan kong pagdating sa bardagulan ay hindi importante ang estado sa buhay, empleyado ka man o trabahador, basta nag-abot ang inyong mga linya ng kuryente, Ginayana, ay inasahan kong magiging practical ang aking amo at kami ay magiging official magjowa. Pero mali ako, dahil para bang wala lang sa kanya ang lahat at para bang ibang Janet ang aking nakatalumpati sa bodega nang manghuli ako ng palaka. Buong akala ko nakajakpat na ako at tuluyan ng gaganda ang aking kinabukasan sa piling ng isang solong ina
na merong negosyo ng feeds, na darating ang araw ay isa na ako sa owner ng negosyo at tatawaging sir ng aking mga kasama. Well, hindi porket gwapo ka feeling mo nakalamang ka na. Kung minsan lunas ka lang din sa pangangailangan ng iba. Nagkaroon ng asawa ang aking amo pero tulad niya negosyante din. At ako mas piniling iwan ng lugar kung saan aking nakilala si Janet na aking naging amo sa loob ng 5 taon matapos ang kanilang kasalan.